Eto mga kaaksyon, away magkapatid. Idinulog na sa ating programa, kwento ni Vivian sa Inlupig. Nagmula lang raw sa lupa ang kanilang hindi pagkakaintindihan ng kanyang kuya. Hanggang sa humantong na raw sa nagagawa na siyang sugurin at saktan nito. Makakausap natin ngayon mula sa kabilang linya ng telepono si Vivian. Magandang hapon po sa inyo, Vivian. Magandang hapon po, ma'am. Opo, eto, magkapatid kayo at ang inireklamo mo ay ang iyong nakakatandang kuya. Maaari niyo po bang Opo. maikwento sa amin itong away ninyo ng kuya mo? Ganito po kasi yun, ma'am. Nung bagyo pong Pipito, lumipat po kami sa kabilang bahay kay Mayninyas, sa harap po ng bahay namin kasi ang bahay ko po mababa lang. Nung nakaraan po kasing bagyong Christine, nabahan po kami. Nakita po ako ni John Armando sa ina. Lumipat kami nung anak kong isang lalaki. Nakalipat na po kami dun sa kabilang bahay. Mga ilang oras po, sumunod na yan dyan sa kabilang bahay si John Armando. Katok po sa akin. Galit na galit po. Tapos sabi po ni Eugene, may-ari po ng bahay, sabi niya po, manarado na lang kami, sinarado na lang po namin yung bahay. Hinayaan na po namin magparasalita yun, tapos po, sige mura sa akin. Kinabukasan naman po, ma'am, tapos na po yung bagyo, wala naman pong awa po ng Diyos, wala naman hangin, saka malakas na ulan. Lumipat naman po kami dun sa bahay namin mismo. Inabangan na po ako ni Armando sa ma'am, sa bahay namin, kasi isa lang naman po ang daanan namin. Yun po, galit na naman po sa akin para salitaan naman po ako, para mumura po ako. Kaya po ma'am, nakipagsagutan na rin po ako noon. Tapos, sa dami ko pong gawain sa bahay, pumasok na ako sa bahay namin. Tapos na po yun, wala na po. Nung pumasok ka, Vivian, sa loob ng bahay ninyo, wala nang nangyari, safe ka na. Nakasave ka nga sa bagyo, pero hindi ka nakaligtas sa pangmumura at away ng iyong kuya. Ngayon, ano ba yung pinagsimulan ng away ninyo? Kasi nababanggit na nagsimula yung ugat ng pag-aaway nyo dahil sa lupa. Pero bago pa yan sa lupa, meron pa bang mas malalim na rason bakit ka mumurahin ng kuya mo? Bakit ka susugurin doon sa kapitbahay ninyo? Lagi po kasi yan ma'am galit sa akin. Yan po ma'am ang gusto ko pong malaman sa kanya kung ano pang ikinagagalit niya sa akin. Ayun, so, Kung ba't lagi niya. so laging galit sa'yo yung kuya mo at hindi mo alam kung bakit sa'yo nagagalit. Opo ma'am. Oh. Yan po sana po ma'am. Sinasaktan pa ako niyan ma'am lagi. Yan po ma'am ang gusto ko sanang malaman sa kanya. Na Ano? may labas po doon sa barak. Anong klaseng pananakit itong ginagawa sa'yo ng kuya mo? Nung una pong ginawa niyan sa akin, hinampas po ako nung tubo ma'am. May blatter na rin po ako noon sa pulis, tapos sa barangay. Tapos noon po, sinuntok na rin po ako niyan. Ay, grabe. Tapos sabi po nito po ma'am, sabi po nung tatay ko kasi po ma'am, buhay pa naman nun, sabi patawarin ko kasi kapatid naman. Pinatawan ko po ma'am, tapos sinulit na naman niya ngayon ma'am. Gusto ko po ma'am na ikaso na po yan ma'am kasi po ulit-ulit ginagawa niya sa akin. Pwede naman po ma'am sabihan niya ako kung may magkakamali pa. Grabe, kitang-kita namin yung mga pasa mo, yung mga tama mo, pati yung mata mo namumula. Sa ano to? Pinagsusuntok rin po ba yung mukha mo? Sinuntok niya ako, pinasok niya ako sa tiris, sinuntok po ako dito. Tapos sabi po ma'am ng mag-asawa, nagpupinto ng iba sa barangay. Sa labas, hindi po yan ma'am totoo, hindi tahimik na po kami ma'am sa bahay sana. Simula lang naman. Okay. Lagi yung pipit. Okay, Bibian, nababanggit mo na dati ka nang sinasaktan ng kuya mo, nabubuhay pa yung magulang mo, pero ang sabi sa'yo, patawarin mo na lang dahil kapatid mo naman. Ngayon, eto ba talagang kapatid mo ay mapanakit na talagang kuya? Ilan ba kayong magkakapatid? Ikaw lang ba yung sinasaktan ng kuya mo? Tatlo po, nasa ibang bansa naman po kasi ma'am yung punso namin. Oh, so dalawa na lang pala kayong naiwan dyan. Bakit ginagawa pa to sa'yo ng kuya mo? Ma'am, yan po ang gusto ko ma'am malaman. Gusto ko pong ilabas ni kuya ko kung anong ikinagagalit niya sa akin para malaman ko po. Okay, so never ba kayong naging malapit nitong kuya mo bago pa manumantong sa ganitong pananakit, mag-aaway nyo? Naging okay naman ba kayo yung relasyon nyo bilang magkapatid? Noon po ma'am, okay naman po ma'am. Di lang naman po galit sa akin. Okay na po, wala na pong ingay nun. Mula lang naman po nung nagbagyong pipito, galit na galit po sa akin. So yun lang, doon nagsimula na sobrang galit na galit sa'yo at sinuntok ka ba? Anong nangyari? Aside doon sa pananalita sa'yo ng mga sakit, sinaktan ka pa rin ba nung mga araw pagkatapos ng bagyo? Nung 28 lang naman po, ito po yung mga tama ko sa
katawan ko. So ibig sabihin, pinaka-recent, sinaktan ka ulit ng kuya mo. Opo. So ito bang pananakit sa'yo ng kuya mo na i-report mo sa barangay, sa polis? Ano yung ginawa mong aksyon para matigil na itong pananakit ng kuya mo? Nung pagsuntok niya po sa akin, pumunta na po ako dun sa pulis, nagpa-blatter na po ako. Tapos sabi po nung pulis, sa barangay na muna. Pinabalik naman po ako nung pulis sa barangay. Dala na po yung medical. Okay, so nagkaharap ba kayo sa barangay? Napag-usapan nyo ba itong problema or itong ginawa sa'yo ng kapatid mo? Natagalan po 1 week po. Nung Wednesday po, pumunta ako, pizza 4 po. Tapos nakagawa po sila ng sumon. So, pizza 5 na po kami nagharap dun sa barangay. Tapos po ma'am, pagdating po dun sa barangay, yung nagparasalita po, yung kagawad lang, hindi po ako pinakinggan. Yung panig ko naman po, ma'am, gusto ko po sanang ipalabas ko kay John Armando Sain kung anong iginagagalit niya sa akin para bakit kailangan pa akong saktan niya lagi pa akong ma'am sinasaktan. Umamin ba itong kuya mo? Humingi ba ng dispensa o tawad sa'yo? O parang wala lang? Wala lang po ma'am, ang yabang pa po nga. Hindi man lang po ma'am, inano nung kagawad. Sabi po nung kagawad, patawarin ka kasi kapatid. Tapos nanay ko po, 81 years old na. Lagi po pala akong sasaktan yan ma'am. So ibig mo sabihin, pati yung nanay mo, nanay ninyo, sinasaktan din dito ang kapatid mo? Hindi rin naman po. Okay, so ikaw lang talaga yung sinasaktan ng kuya mo? Opo, saka po yung tatay ko noon, nung buhay pa yung tatay ko, may record naman po yan sa pulis kasi pinapakulong po yan ng tatay ko nung buhay pa si tatay ko. Ayun, so pati yung tatay mo nung nabubuhay pa, nakaranas din ng pananakit mula dito sa kuya mo? Opo, mapanakit po talaga yan si kuya ko. Lagi po kami nagsasagutan. So lumapit ka sa amin, inilapit mo ito sa amin, Vivian, sa kagustuhan na gusto mong makausap ngayon yung kuya mo. Opo. Okay, at para Malaman kinakagalit niya. Okay, para malaman mo kung ano yung rason, bakit ka sinasaktan, inaaway ka ng kuya mo. Eto na, makinig ka Vivian, nasa kabilang linya ng telepono si John Armando Sain, ang nakakatandang kapatid ni Vivian. Magandang hapon sa iyo, Armando. Magandang hapon din po, ma'am. O Armando, ano tong nakarating sa aming reklamo na yung kapatid mo mas nakakabata sa iyo, mas matanda ka pero nakakaranas ng pananakit at masasakit na salita galing sa iyo. Totoo ba ito, Armando? Ako, ma'am. Ito po yung natutuungan yan, ma'am. Kaya nag-ausap na nga kami yan, ma'am, sa barangay. Kahit noon pa man, yung iba nga yan, ma'am. Yan ang reklamo ng anak ko, ng magulang ko, ng asawa ko. Ako noon, na kung anong ginawa dyan ang nananagit, ma'am. Kahit sa nanay ko, ma'am, sinasakal yan. Kaya yung ma'am, maraming pasensya ko na sa kanya. Tapos ngayon, pati ako, ma'am, dinaktan kaya yan ang sinungaling, ma'am. Tapos sa unang-una pa, ma'am, wala kaming pinag-aaway ng lupa niyan, ma'am. Okay, Armando, teka lang Yung ako, ma'am, kaya nga, ma'am, yung panungin ko kung bakit siya laging galit sa akin. Teka lang, Armando, teka lang. Teka lang, Armando. Kasi yung sinasabi ni Vivian, ikaw yung mapanakit. Bakit ngayon parang ikaw na yung nagsasabi na nang bubuhay pa yung tatay mo, pati yung nanay mo, sinasaktan nitong si Vivian. Pero ang reklamo niya, ikaw yung mapanakit. Ikaw yung mapanakit daw. Kasi nakikita namin, meron talagang mga pasa yung kapatid mo. Sa tingin mo ba, sinasaktan niya yung sarili niya? Ako, ma'am, may pasa din ako, ma'am. Yun lang kami nung nangyari yan nung huli na. Dahil siya ang unang pumukpok sa akin. Buti nga, di tinamay yung mata ko, ma'am. May tama din ako, ma'am. Kaya pinakita ko rin doon sa barangay. Kaya nag-blatter din ako sa kanya. Okay, so eto. Parehas pala kayo, nagkakasakitan. Sinasaktan mo itong si Vivian, sinaktan ka din. Pinukpok ka nitong kapatid mo. Yung ano lang yan nun, ma'am. Yung panahon lang yan na, ma'am, na siya talaga yung ano kaya yan na nangyari sa kanya. Dahil dinipinsa ko lang yung sarili ko dahil may pamalo siya. Wait lang, Armando. Dahan-dahan lang sa pagsasalita, no? Wait lang, pero inaamin mo na sinaktan mo itong si Vivian. Nasaktan ko yan, ma'am, dahil dinipinsa ko yung sarili ko. Siya ang nag-una. Ako yung kapatid na magulang ay na matanda sa kanya, ma'am. Siya pang-unang nanakit. Pinagsabihan ko lang siyang tumigil sa kasasalita sa akin ng kung ano-ano. Okay, dahil so... yung anak ko, yung mga dyan, hindi naman totoo yung pagpaparasalita niyang masasama para sa akin. Wait lang. Tatay Armando, pakiusap ko lang po, dahan-dahan lang sa pagsasalita para magkaintindihan po tayo. So ngayon po, tatay, yung pananakit na ginawa niyo po kay Vivian, ay self-defense nyo lang po. Opo, ma'am. Vivian, gaano katotoo ito na ikaw pala yung unang namukpok dito sa kuya mo? Sa totoo po, ma'am. Yan
Yan ba? Ang totoo niyan, ma'am, hindi pa ako nagpupugpog sa kanya. Ang totoo po, ma'am, sinugod niya ako doon sa tiris namin. Siya pa ang nagsuntog sa akin, ma'am. Yan pa ang totoo. Okay. Bibian, wait lang ano. May naririnig kasi kami dyan na ibang taong nagsasalita. Meron bang nagtuturo sa'yo, Vivian? Bakit may naririnig akong may bumubulong po sa'yo? Wala po, ma'am. Ako lang po dito. Sigurado ka wala? Electric fan po, ma'am. Oh, Po yung electric fan, ma'am. Nagsasalita na Sige bang po, electric patay. fan ngayon? Okay, so electric fan yung narinig namin. Sige. Eto, Vivian, tanong ko ano, sa tingin mo, kasi ikaw din, hindi mo din alam kung bakit ka sinasaktan ng kuya mo. Opo. Okay, so hindi mo rin alam kung bakit ka sinasaktan. Tanungin ko ulit si kuya. Kuya, bakit humantong sa ganito yung away nyo ng kapatid mo? Siya po kasi ma'am, pinatitigil ko sa salita dahil pasensya ko sa kanya kasi tigil ko sa ano. Siya ang unang nakit sa akin ma'am. Kaya nasaktan ko ng ganyan dahil para naman dipinsan yung sarili ko ma'am. May mga tama din ako ma'am. Kaya pinakita ko din sa barangay, pinagat pa nga niya ako ma'am. Oh, nangangagat pala itong si Vivian. Pinakita pa ako. Okay, kuya, ano ba sa tingin mo yung pinagmulan? Bakit ka sinaktan itong si Vivian? Ang ano ko lang yan ma'am, yan nga yung dapat itanong ko sa kanya. Hindi yung siya dapat nagtanong sa akin kung laging galit ako. Dahil iwas na akong iwas sa kanya ma'am. Ah, so ikaw yung umiiwas. So ikaw yung umiiwas dito kay Vivian. Mga anak ko ma'am, asawa ko. Oh, wait lang. No? Anong pinag-ano niyan? Mga sinaktan niyan. Nasaktan niya yung asawa ko. Pati anak ko, nasaktan niyan. Okay, so tanungin na lang kita, no, kuya. Naka-blatter yan ma'am, naka-blatter Oh. yan. Kahit sa DSWD, naka-blatter yan ma'am. Teka, Armando, ano ba yung nangyari sa inyo? Bakit pinukpukan nitong si Vivian? Bago pa man nangyari yung pamumukpok, ano ba yung pinagmula ng away ninyo? Yun nga ma'am, sige salita niya na kung ano-ano sa akin. Anong yung mga salitang binitiwan? Ganun daw ako ma'am. Tapos kung binubuhay na lang daw ako ng asawa ko sa anak ko, maraming ano naman dito, sabi ko, tumigil ka sa pagpasalita mo, tanong pa sinabi ko na sa'yo, huwag mo kong sirain, wala akong ginagawa kung ano-anong sa'yo. Okay, nakukuha. Kaya sabihan ko lang yung anak ko. Nakukuha ko, Armando, no? So Armando, parang sa tingin mo, pinagsisiraan ng itong kapatid mo, yung asawa mo, kung bakit nagalit ka? Kung bakit nagalit ka, sinugod mo itong kapatid mo dahil pinagsisiraan itong si Vivian, yung asawa mo. Hindi ko yan man sinugod, hindi ko yan pinasok sa bahay niya. Siya kung kusa na lumabas, kaya lumabas din ako para sabihan siyang tumigil. Pagpasalita ng masasama, tayo yung mga anak ko, malaki na rin. Okay, so bungangera pala itong si Vivian, kung ganon. Yan ang nangyayari ma'am, yan ang totoo. Oh, Vivian, ikaw pala ang pinagsisimulan. Barangay. Vivian, ikaw pala ang pinagsisimulan kung bakit nagagalit sa iyo yung kuya mo dahil na pinapakialaman mo yung buhay ng mag-asawa. Hindi mo sila pinapakialaman. So bakit sinisiraan mo daw yung asawa nito? Ma'am Remy, hindi pa ako nagsisira niyan, Ma'am Remy. Tahimik na po kami noon, ma'am. Mula lang po, ma'am, nung sinugod niya ako dyan sa kabilang bahay. Nung nag-evacuate. Ma'am Remy, hindi po yan ang sinasabi niya, Ma'am Remy. Kasinungalingan po niya yan. Okay, sinasabi mo, Ma'am Vivian, na sinungaling itong kapatid mo, pero siya naman sinasabi, sinungaling ka rin daw kasi the reason why sinugod ka dahil kung ano-ano daw yung pinagbibitawan mong mga salita. Alam mo ba, Vivian, na meron din karapatan itong kuya mo magreklamo kung sakali dahil nasaktan mo rin daw pala ito. Tama ba? Na napukpok mo siya or pinukpok mo talaga siya? Puk niyan, ma'am, kasi binigla lang naman po niya akong pinasok sa bahay. Sa tiris ko mismo po, ma'am, nangyari yon. Okay, so ako, naguguluhan ako sa inyong dalawa, no? Kasi ikaw, meron kang sariling version, meron din version itong kapatid mong si Armando. Ngayon, ang tanong ko, dahil ang gusto mo, Vivian, malaman kung ano yung rason, bakit ka sinasaktan ng kuya mo, eto naman na kuya mo, panay man ang sabi na, hindi totoo lahat ng mga sinasabi ng kapatid ko. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, gusto nyo bang maayos yung away nyo para bumalik na yung pagiging maayos yung magkapatid? Gusto nyo ba yon? Opo, Ma'am Remy. Okay, Vivian, since ikaw yung nagpaabot ng reklamong ito dito sa aming Oh, Armando, makinig ka muna, Armando. Aayusin na natin ito. Gusto mo bang maayos, Armando? Ayusin lang ma'am. Okay. Kunti Okay. lang po yun. Okay pala, makinig ka muna. Makinig ka muna. Vivian, ikaw yung dumulog ng reklamong ito dito sa aming tanggapan. Ano ang gusto mong mangyari ngayon? At maari ba na yung kung ano man yung gusto mo ay dapat maging maayos kayong magkapatid? Ano yung gusto mo, Vivian? Gusto ko po, ma'am, sanang mga ako si John Armando sa inawag na niya akong sasaktan. Okay, so ang gusto mo ngayon, matapos na yung pananakit ng kuya mo. Opo, may kasulatan po, ma'am, na hindi niya na ako sasaktan. Okay. Armando,
Hello po. Okay, napakinggan mo si Vivian. Ang gusto niya lang mangyari, magkaroon kayo ng agreement na hindi mo na muli siya sasaktan. Okay lang yun, ma'am, pero gagawa na ako ng agreement. Ma'am, mag-marisan ko rin man ako. Okay. So, ang usapan na ito, Armando, ang magiging usapan natin dito ay vice versa ito. Kung anong gusto mo, yun din ang gusto niya. Kung ayaw nyo magkasakitan, dapat maayos kayong magkapatid. Opo, ma'am. Okay. So, ikaw naman, Vivian, kaya mo bang ipangako rin na hindi mo na rin pagsasabihan ng masasakit na salita itong si kuya mo? Opo, ma'am. Hindi naman po ako dyan, ma'am, nagsasalita parang masasama. Diyan po ang nagsisimula ng gulo, ma'am. Oh. Okay, so eto, isa pa Vivian, ang sabi ng kuya mo, kaya siya nagagalit dahil pinapakialaman mo yung relasyon ng mag-asawa. So, may ipapangako, okay na, tama na. Kung hindi or hindi, may ipapangako mo ba na hindi mo papakialaman yung relasyon ng mag-asawa? Opo, ma'am. Ayun, okay. Vivian, nasa kabilang linya ng telepono ang kuya mo. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Kuya, sana pangako mo, huwag mo na akong sasaktan na huwag mo na akong papakialaman. Oh, Armando, parang natatakot talaga itong si Vivian sa'yo, kaya siguro ang kagustuhan niya talaga sa paraan ng programang ito ay maayos kayo at mangako ka rin na hindi mo na din sasaktan itong si Vivian. Ano pa man yung mangyari, magkapatid kayo. Opo, ma'am, yung naman lang, ma'am, ay naisip ko kahit na ma'am sa barangay, yun lang talaga pinag-usapan namin kahit yung nag-aano sa amin, ma'am. Okay. Yan talaga nasabi, kaya rin nagsabi mo na magkaayos kami dahil magkakapatid. Yan! Yan lang naman yung ano kaya sabi ko ngayon, okay lang yan. Pero sabi ko, talagang ganyan man talaga yung gusto kong mangyari. Okay, Kuya Armando, ganito. Tapos, Ganito. tigilan na naman niya kami. Ganito. Ako, huwag niya bintang ng ano-ano, panagsama malalaki na yung mga anak namin. Ayun. Armando, makinig ka sa akin, ano? Kasi parehas kayo, may mga pamilya na, may mga kanya-kanya ng anak. 'Di ba? So ang gusto naman ninyo, syempre masayang pamilya at buo. Ngayon, ang gusto ni Vivian, magkaayos kayo bilang magkuya. Okay ba yun sa'yo, kuya? Okay, ma'am. Okay, so kausapin mo itong si Vivian. Sabi ko sa kanya, Vivian, ako bilang kuya mo, magpakabait ka na. May kanya-kanyang pamilya tayo, may kanya-kanyang buhay tayo. Tapos talagaan natin yung nanay natin, gaya ang sabi ng Rosing, gagawad Rosing. Lang isipin natin, huwag na magparaway-away. Huwag simula ng gulo. Okay, so yan nagpaabot ka na, Armando, ng mensahe mo sa kapatid mong si Vivian at si Vivian din nagpaabot ng mensahe para sa'yo. Pero eto, makinig kayong dalawa. Kasi kung hindi pa talaga kayo maayos, hindi pa talaga tumigil yung problema ninyo at yung bangayan ninyo, eto, nasa kabilang linya ng telepono si Police Staff Sergeant Marlon Galyarte, ang Police Information Officer ng Nabua Municipal Police Station. Magandang hapon po sa inyo, Sargento. Hi ma'am, good afternoon po sa inyo and sa lahat ng nakikinig ng inyong programa. Opo, Sargento, away magkapatid. Sa mga ganito pong klase ng away, magkapamilya, magkapatid, ano po ba yung maaari nating gawing aksyon or gawing aksyon ni Vivian na naging biktima po ng pananakit mula po sa kanyang nakakatandang kapatid? Bali ma'am, binasa ko po yung letter ni Ma'am Vivian and basa ko nga po doon na si Sir Armando ay sinuntok si Ma'am Vivian. So, yung mga cases po na yan ma'am, i-refer po namin yan sa barangay kasi unang-una po yung kaso is barangayable po yan. Opo. Pang-barangay po yan. And secondly po, magkapatid po sila ma'am. So ang gusto din po ng kapulisan, as much as possible po, maayos po sila. Kung sino po yung sa tingin nila na nakagawa ng mali, pagdating sa barangay, humingi ng kapatawaran para po magkaayos sila. Kasi kahit po anong sabihin natin, magkapatid pa din po sila. Opo. So, pero po, if ever po hindi sila totally talaga maayos, si Ma'am Vivian po, pwede po yan pumunta din sa barangay and si barangay captain po, ipapasumon po yan si Armando. And then, mag-aayos po sila doon sa barangay. If ever po, hindi po talaga sila naayos sa barangay, and decidido po talaga si Ma'am Vivian na mag-file ng case against po sa kapatid niya, na si Sir Armando,
hihingi po siya ng certificate to file action po kay barangay captain. Opo. And At then, dadalhin niya po dito sa police station yung certificate to file action, kasama po siya, and kasama po yung witness niya, yung testigo niya, para po i-file po natin yung kaso kay Sir Armando po. Opo. So, At pero, Sargento, po, opo, para naman po maging patas tayo kasi etong sinasabi po ni Armando, siya rin po ay nakaranas din po ng pananakit galing din po dito sa kapatid niya. Kasi ang sinasabi niya po, self-defense yung ginawa niya dahil unang nanakit itong si Vivian. Sa pagkakataon po ito, Sargento, sila po ay meron din parehas na karapatan na magsampa po ng kaso. ay opo ma'am, opo. Ang concern lang po natin dito, yung reklamo ni Ma'am Vivian, si Ma'am Vivian po yung lumapit dito sa atin. Pero Opo. kung yan po yung sinasabi ni Sir Armando, meron din po siyang karapatan, ma'am. Anytime po, pwede po siyang pumunta sa police station or kahit po sa barangay na po muna. Opo. Same cases din po, ma'am. Parehas din po. Idadaan natin sa tamang proseso. And pag hindi po talaga sila nagkaayos sa barangay, that's the time po na si police po ay magpapail ng action against kahit sa kanino man po sa kanilang dalawa. Opo. Ano po ba yung kasong pwedeng kaharapin nitong si Armando dahil po dito sa reklamong pananakit ni Vivian? At kung magreklamo din po itong si Armando laban po dito kay Vivian, ano din po yung kasong pwede niya pong sampa? Unang-una po, ma'am, pwede po natin silang sampahan o pwede po tayo magsampa, ma'am, ng physical injury po. Opo, physical injury. Yan po ba ay may karampatang kaso at penalidad? Opo, ma'am, depende po sa grounds kung gaano po yung yung sugat na tinamo, kung ilang araw po na hospital si Ma'am Vivian or Sir Armando, vice versa po, ma'am. Pero sabi po nga namin, kung as much as possible po, kaya po natin idadaan sa barangay kasi ito po yung time nila para at least maghingi ng kapatawaran at hindi na po umabot na sa pagsasampa ng kaso. Kasi Opo. magkapatid naman sila. Opo. Tapos po, parang ang ano pa nga po dyan, parang magkalapit bahay, tapos yung nabasa ko po ay habang nasa bakuran, si Ma'am Vivian ni Kuya, bigla na lang siya po sinuntok. Opo. So, ang sama po sa tingin, and parehas din po sa pamilya nila, sa mga anak nila, na sila mismo magkapatid ay walang magandang relasyon. So with that po, Sargento, makikipag-ugnayan na lang po kami sa inyong tanggapan kung desidido po itong si Vivian magsampa po ng kaso laban po dito sa kanyang kuya. At ito naman pong si kuya, si Armando, kung desidido din pong magsampa rin ng kaso laban po dito sa kanyang kapatid. Pero we hope and we pray for the spirit of Christmas, maayos po silang magkapatid. With that po, Sargento, maraming salamat po. Ay, maraming salamat din po sa inyo, ma'am, and mabuhay po kamo. Police Staff Sergeant Marlon Galyarte, ang Police Information Officer ng Nabua MPS. Maraming salamat po. Balikan natin itong magkapatid. Vivian! Ma'am, Ayun, napakinggan mo si Sargento. opo ma'am. Opo, so parehas kayo may karapatan ng kuya mong si Armando na magsampa ng kaso dahil aminado ka rin na nasaktan mo rin itong si kuya. Ngayon, ang desisyon ninyo, magsasampa ka ba ng kaso or mas gusto mong maayos kayo ng kuya mo ngayon mismo dito sa aming tanggapan, sa aming programa? Opo ma'am, sige na po ma'am. Ayun. So Armando, Ma'am, ikaw, anong gusto mong mangyari? Maayos kayo ng kapatid mo or itutuloy nyo yung kaso nyo sa isa't isa? Laban sa isa't isa? ayos ma'am, magkapatid. Maayos naman po, magkapatid man kami dyan, ma'am. Yun! Christmas. Okay. Christmas man, bagong taon, bagong attitude. Ayun, so ano yung gustong sabihin mo dito kay Vivian? Para at least matapos na yung problema ninyo. Matapos na kasi magkapatid kayo. Nakakahiya na nag-aaway yung magkakapatid. Tama na sabi ko sa nakan-kanya, ma'am, din yan na apurusan ko. Matintinayat, ako yung matanda sa kanya. Siya yung nag-una, siyempre, yung ano ko, tapos nabigla din ako. Kaya tapos, pinagsasabihan ko na siya na tumigil na, bago nakasalita kung ano-ano. Ayun. So, 'di ba? Kaya lang mga patinda ko sa kanya. O, di ba Armando, apektado yung pang-araw-araw mong trabaho, yung gawain dahil meron kayong sakitan ng loob ng kapatid mo. Oo, ma'am. O, ayun. Yan talaga ang totoo.
O, Kuya Armando, meron ka bang Christmas message para kay Vivian sa kapatid mo? Pasensya na dahil Ano yung tawag mo dito kay Vivian? naman ako, dumating ka na ako ko tapos. Yan no, mati na kami. Merry Christmas na lang sa kanya. O, bati na kayo. Ako ma'am. O, Vivian. Opo, Ma'am Rainy. Bati na po. Basta po, Ma'am, wala nang pakialaman. Huwag niya na akong sasaktan. Oo nga, ganito nga Vivian. Ang pakikialam sa tamang paraan na gagawin ni Kuya kasi magkapatid nga daw kayo. Mabigat yung kalooban niya, apektado yung trabaho at emotions niya dahil hindi kayo okay. Ngayon, papakialaman ka ni Kuya in a nice way dahil magkapatid kayo. Hindi yung pakialam na parang sirain yung buhay mo, saktan ka. So okay lang yun, Vivian. Kasi magkapatid kayo eh. 'Di ba? Okay lang naman na magsabi si Kuya na wag mong gawin 'yan kasi mali 'yan. Tama, Vivian? Okay. Opo, Ma'am. 'Di ba? Tinatawag mo pa rin siyang Kuya kahit ka sinaktan na nitong si Armando, kahit nagkaroon kayo ng away, tinatawag mo pa rin siyang Kuya. So sa tingin ko, okay na itong magkapatid, ano? Armando? Oh, 'yan. So, ang kagustuhan lang ni Vivian, maging maayos din kayo at wala nang pakialaman. Yung pakialaman na yon, yung masamang paraan. Pero kung okay naman, bilang magkapatid, mas mabuti yon. Tama, Armando? Opo ma'am. Ayun. So, very Merry Christmas sa inyong dalawang magkapatid, ano? At ang kahilingan namin na sana sa mga darating pang mga araw ay tuluyan ng maging maayos ang inyong relasyon bilang magkapatid. Maraming salamat sa iyo, Vivian, at sa iyo, Armando.